Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan pa'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo po for the week. Ang first week of May na ito, napakabilis ng araw. Una mensahe po ninyo, lovers energy. Napakagandang energy ito pagdating sa love and romantic relationship, no? So siguro ang iba sa inyo dito, kung single pa kayo, baka merong paparating, meron kayong makikilalang bago, no? Na pwedeng maging potential ninyo maging jowa, maging boyfriend, girlfriend, ganon. Pwede rin na ang iba sa inyo dito is making a decision, no? Kung kayo ay magsisettle down na ba? Kasi ang iba siguro sa inyo dito baka nakapag-propose na, no? So siguro kung sino man ang pinag-proposean ninyo, no? Or kung kayo man ang pinag-proposean, maybe you're still thinking if you are ready to settle down in marriage. Ayun pa rin pinag-iisipan ninyo. Wheel of Fortune, napakaganda. Ang swerte-swerte ninyo around this time. So this is this is divine intervention, no? This is divine intervening in your circumstances at magiging maganda, maayos, magiging successful, magiging kumbaga iaangat na kayo dito, no? Yung ninyo, yung sitwasyon ninyo, if you are coming from super down kayo, ngayon aayusin, tutulungan kayo ng universe, no, na maiangat, no, ang pamumuhay ninyo. This is going to bring forth positive changes in your life in various areas of life, no? Pwedeng pagdating sa kaperahan, kasi swerte din ito, good luck, good fortune. So definitely pagdating sa pera, no, may swerte na dadating sa inyo. Merong swerteng paparating, no? At saka, pwedeng, ito Aries, pwedeng ang ganap din dito for some of you, maaaring magkaroon din kayo dito ng swerte pagdating sa pamilya, no? Pagdating sa relationship, it could be in anything, trabaho, career, source of income, it could be anything, but definitely, siswertehin kayo rito, no? Seven of Wands. Ayan. So, dito naman sa Seven of Wands, this is you being protective of yourself, protective of your situation, protective of your position. Kung sa trabaho man yan. No? Siguro kasi meron ditong mga yung parang tina-target ka. Pwedeng target ka rito ng bullying, target ka rito ng fake news, maybe target ka rito ng mga paninira, no? So, depende sa inyong sitwasyon. But you are on the defensive mode, no? So, siguro aware kayo na merong mga nangyayaring ganon sa paligid ninyo. So, ingat lang kayo as much as possible, stand your ground, no? Stand for what you believe in. Do not huwag kayong bababa, no, sa standards ninyo, 'di ba? Para mag-confirm kayo sa ibang tao, no? Panindigan ninyo kung ano yung pinaniniwalaan ninyo. At saka choose your battles, no? Siguro kasi may mga battles, 'di ba, sa buhay na kailangan nating harapin, may mga battles na kailangan na lang natin dedmahin, 'di ba? So, depende sa inyong sitwasyon. Tingnan ninyo, no, ang inyong kalagayan, okay? Kung para sa iyo kunin mo yan, na ipaglaban mo, 'di ba? Kung nasa tama kayo. Six of Wands, this is victory energy, no? Aries, meron kayong mga tagumpay, no, na makakamit dito sa buhay ninyo. There are victory happening dito sa buhay ninyo. Maaaring ito yung mga pinagtrabahuan ninyo, pinagsikapan ninyo, that is coming to accomplish na, maa-achieve mo na, mapagtatagampayan mo na kung ano man yung mga bagay, no, na pinagsisikapan ninyo. So, pwedeng sa trabaho ito, pwedeng sa career ninyo, yung gano'n, ano? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo for the week. We have a leg up. Ayan, someone is going to help you. Ayan, kung ano man ang kailangan ninyo sa ngayon, sa buhay ninyo, ano man ang kailangan ninyo ng support, kailangan ninyo ng
ng tulong, ng advice, someone is coming forward to help you, Aries, kaya wag kayong mag-alala. At saka kung sa tingin din ninyo, kailangan ninyo ng tulong, then don't hesitate to ask for help, kasi always remember that help is always available to us, and we are all entitled to ask for help as well. Diba nga may kasabihan na no man is an island. Kasi at some point, sa buhay na lahat ng tao, mangangailangan tayo ng tulong. Okay? So, what else? We have here and now. And so, this is a reminder para sa'yo, Aries, na focus kayo sa ngayon. Focus kayo sa kung ano ang mga nangyayari sa ngayon, sa kung ano yung mga bagay na nagaganap sa ngayon, rather than focusing on what's already in the past or focusing on what is yet to come. Okay? Kasi wala tayong power over those, 'di ba? But power natin is here. This is the most powerful time sa buhay natin, yung ngayon. Kasi dito meron tayong magagawa, Meron tayong adjustments na magagawa, meron tayong magagawang movement, meron tayong magagawang pag-aayos, pero yung nakaraan na at parating, we don't have power over that. We have time to go. Ayan, so maybe you are going to move on with your life. Maybe may mga sitwasyon dito na siguro iiwanan kayo or pwedeng tao. Could be relationship, trabaho, career, ang iiwanan ninyo because you know that there's nothing there for you anymore. You know na meron kayong mapupuntahan mas mabuti, mas magiging maganda ang ganap sa buhay ninyo doon. Maybe you are releasing something then sa buhay ninyo that doesn't serve your best interest anymore, and you are heading towards a new path. You are heading towards a fresh start, baka meron bagong oportunidad, na nagbubukas din para sa'yo. And you're going to choose over kung ano na ang meron kayo na hindi naman na nakakapagdulot na magandang bagay sa inyo. So, Aries, pasensya na po kasi tapos ko na sana yung reading, and then I found out, nakita ko pag-check ko na nawala pala yung yung audio. So, magsisimula na lang uli ako muli, Nandito tayo sa higher power, dito tayo nagtapos kanina na may sound. Tapos ngayon, eto na. So, higher power. Your next card din nyo is this. So, there is a, Aries, there is a continuous inflow or free flowing of information, Meron ditong impormasyon, guidance, clarity of thought, mga ganon, na paparating towards you. So, pay attention to that. Kasi nagpapakita lang dito yung universe nag-support sa inyo, nagpapakita ng pagmamahal sa iyo, pag-aalaga sa iyo, kaya ginagabayan ka, pinapadalhan ka ng kalinawan, sa inyong isipan, or mga impormasyon na makakatulong sa iyo na magkaroon kayo ng peace of mind, something like that. Okay? So, yung next message ninyo is embrace change. Ayan. So, mayroong mga napipintong pagbabago, diba? With the Wheel of Fortune, maraming positive changes that are coming your way. Maraming mga pagbabago ang dadating, mangyayari sa buhay ninyo at this time. Kaya, this is an invitation for you to embrace change rather than kontrahin ninyo to, rather than pigilan ninyo mga pagbabago. Let's just embrace it. Kasi lahat naman nangyayari sa buhay natin, that is part of life. That is part of your journey. Kaya, instead na suwayin, kontrahin, tanggapin mo na lang, embrace mo na lang. Kaya, appreciate mo na lang. Because everything that happens sa buhay natin, may purpose yan. May dahilan yan kung bakit yan nangyayari. Okay? Be the bigger person. That is your next message. Ayan. So, siguro, kayo dito yung, sa sitwasyon ninyo, kayo yung mas emotionally matured, kayo yung mas nakakaintindi, kayo yung mas mahabang pasensya, So, siguro, kaya kayo na lang ang ina-ask dito na be the bigger person. Act as the bigger person, Kasi siguro, kung sino man ang kausap ninyo rito, kung sino man yung hindi ninyo
kabate dito, kung sino man yung naging kaaway ninyo. Maybe that person yayabangin, arrogante, 'di ba? Siguro ang taas ng tingin sa kanyang sarili, no? Kaya hindi ka makakaasa diyan na magkakaroon ng pagpapakumbaba sa kanya, 'di ba? Kaya inaanyayahan kayo dito na kayo na lang, no, yung mag-act as the bigger person. Kayo na lang yung magpasensya, kayo na lang mag-intindi, 'di ba? For your peace. No, hindi mo to gagawin para sa kanya, para sa ibang tao, but you're doing this para sa sarili mo, na magkaroon ka ng kapayapaan at makapag-move on ka na sa sitwasyon. Find your calm. Yan. So, sa pakikipag-usap ninyo, kailangan ninyong kalmado lang, okay? Lahat naman ng bagay nasusolusyonan, lahat ng problema nasusolusyonan, at pati yung mga pakikipag-usap na to sa ibang tao, masosolve din, magkakaayos din kayo. Kailangan mo lang na sa paglapit mo sa mga taong ito, kailangan mo lang na kalmado ka, okay? Para mas makapag-isip kang mabuti, mas makaka-expect ka ng magandang reaction din, from the person that you are going to be dealing with, okay? Shift your money mindset. Yan ang final message ninyo. Kasi siguro ang iba sa inyo rito, no, you are thinking negatively, no, lalo na pagdating sa pera. Maybe you have worries around money, or siguro meron kayong mga, alam mo yun, feeling lack, mga ganon, even if you don't have problem talaga sa pera, pero parang nag-anticipate kayo. So, shift that, into something positive. Instead of focusing on negative, shift niyo yan into abundant and prosperous mindset. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.